Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Totoo ba to mga kababayan? Hinamon ni Sebastian Baste Duterte, si Trillanes ng Bengbangan. Hindi pala, hindi pala Bengbangan. Yung Beng, di ba? Bengbangan, Beng, 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 Beng. Di ba Bengbangan yun? Kasi iba na pala ibig sabihin ng Bengbangan. Inasabihan pa naman to ni tatay niya, ni Digong Duterte na bading. So hinahamon niya raw ng bembang. Hindi. Sabi rito sa post, minura niya si Trillanes at tinahamon kita ng barilan para malaman ng buong mundo ang kasinungalingan at kabaklaan mo. Parang sarili niya yung pinapatamaan niya. Si Trillanes pa daw ang sinungaling at bakla. Mismo sa tatay niya nanggaling yung eto raw si Pulong Duterte ay baliw. Tapos ito naman si Basti Duterte ay bading. Ba't ganun? Sinasabi niya na si Trillanes daw ang sinungaling at bakla. Ito mga kababayan, nakikita ko lang pero hindi ko ito napanood eh. Hindi ko napanood kung talagang sinabi ni Basti Duterte. Kasi sabi ni Trillanes, hinahamon ko ang buong angkan ng mga Duterte na pilahan ako ng sandamakmak na kaso kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Ang sagot ni Basti iba eh. Di ba dapat ang pagtuunan ng sagot ay yung issue? Yung sinasabi ni Trillanes na kung sa tingin ng mga Duterte sinungaling si Trillanes at nag-iimbento lang ng mga kwento, di tama, mag-file kayo ng sandamakmak na kaso. Pero ang sagot niya, hinahamon kita. dati 'di ba si General Torre, ang dami mo sinasabi. Magsuntukan na lang kaya tayo. Hindi ka mananalo sa akin pag nagsuntukan tayo eh. Sabi ni Baste. Tapos lumabas si General Torre. Pumunta ron saan ba yun? Sa Rizal Memorial Stadium ba yun? Tapos nakaglabs. Ganun. Naghintay ng kasi meron yun kapag labanan, di ba? May oras yun eh. So hinintay si Basti Duterte dun sa taas ng ring. Walang dumating na Baste. Naaduwag. Sasalita ka ng gusto mo, suntukan na lang tayo tapos hindi ka pala dadating. Di talo by default etong si Basti Duterte. Tapos ngayon ito. Ito naman. Bago pa pala yun, ito may hinamon pa siya ito namang si Ramil Madriaga. Hinamon niya. Kahit kitang-kita naman, na lamang siya, lit-lit ni Madriaga hinamon niya. Sumagot si Madriaga. Sige, punta ka dito sa City Jail. Aantayin kita rito. No holds barred. Hindi lang boxing. Talaga lahat. Gusto mo wrestling, lahat na. Taekwondo, bowling, basketball. Sabi ni Madriaga, hindi kita uurungan. Tapos ang nangyari, uwalis naman ito si Basti, pumunta Singapore. Sabi nga nila, naduwag na naman. Sayang ang tato. Ayun ang sinasabi naman. Ngayon ito, si Trillanes naman ang hamunin mo. Hindi ka nga pumalag kay Madriaga, hindi ka nga pumalag kay General Torre. Kay kay Trillanes pa. Matikas to mayor to ikaw, ano ka ba? Ano ba to si Basti? Dating ganyan, no? Sabi ko kung nagbagong buhay na, na-rehab na. Di ba? Daming picture nito na kasama yung babae niya na talagang high na high Tapos ngayon, maghahamon ka ng bang, 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 bang. Draw ba mangyayari? O tatakbo tapos taguan tapos maghahabu-habulan parang airsoft. Ano bang sinasabi mo barilan, airsoft?
Ito si Boss T talaga, ano no? Puro lang dakdak, puro lang salita. Yung mga hinahamon niya, hindi naman niya pinapalagan kapag pag challenge accepted. Anak ng teteng ka, Boss T. Oh, ngayon hinahamon naman niya ng ng barilan. Papatawa natin si Boss T. Kaya parang naniniwala na tuloy ako sa sinabi ng tatay niya na bading daw to Ha? Tatay niya na mismo nagsabi, di ba? Bading yun. Ayoko sumama sa politika yun. Mas gusto ko si Sara Duterte. Kasi yung isa, buang. Yung isa, bading. Oh. So, ito naman, hindi ko alam kung talagang sinabi I-comment nyo nga po guys kung narinig nyo na sinabi ni Baste na hinahamon niya nga si Antonio Trillanes. Walang panalo to. May training ka ba sa PMA? Meron. Iba-iba training mo Iba yung training na ito ni Baste So ayun mga kababayan yung nakita ko lang. At ewan ko kung totoo to mga kababayan Pero kung sinabi niya to, nakakahiya ka Baste. Sa totoo lang, puro ka lang dakdak. Kapag pinalagang ka naman, atras ang itlog. Sayang ang totoo. Di ba? Pag-usapan na rin natin mga kababayan itong Congressman Aw-Aw. Tahon lang tahon mga kababayan Tahon lang tahon to. Si Congressman Leandro Libiste. Ngayon, ang binabanata naman niya ay yung itong sila Recto, sila Vilma Santos. Kasi taga Batangas din. So kapwa Batanggenya, binabanata na niya. At may sinasabi siya na yung ayuda raw dyan sa Batangas na dala-dala ng Pangulo, pili lang daw yung nabigyan. At yung mga ilan daw na kumbaga kinatampuhan ni Vilma Santos, Governor Vilma Santos, hindi raw nabigyan ng ayuda. Pakinggan natin yung yung konti lang sa speech ni Leandro Leviste. Bakit kaya gano'n? Yung mga dili sa atapang tao, nagtatapang-tapangan pero sa totoong buhay, ang lalambot naman. Di ba? Pakinggan nga natin si Leandro. Napanood niyo ba ito paano mag-shoot ng basketball? Sabi niya, dribble siya. Ay, hindi na shoot. Wala, napansin ko lang. Pakinggan natin si Leandro. Mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda. Ulit. Mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Ano raw? Nagtatampo daw sila. So hindi kumbaga kapag kasi ang salita mo may daw, ibig sabihin may kasamang doubt. So hindi ka sigurado. So itong si Libisi nagsasalita ng mga ganyang klaseng bagay na may daw, hindi siya sigurado. Kumbaga eme lang, chismis. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi na isama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda. So, inuulit-ulit ni Libiste, kung mapapansin ninyo, hindi raw inimbitahan. Hindi raw inimbitahan, sabi ni Libiste. Pero mamaya may papakita ko sa inyo mismo barangay captain, ang isang barangay kapitan, ang nagsalita tungkol sa sinasabi ni Libiste. Pero dagdagan natin kaunting yung sinasabi ni Leandro. Ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto.
Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang House Resolution respectfully urging the Office of the President to investigate reports on discrimination and possible corruption in the bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds to local government units. Base po sa karanasan sa aking distrito sa Batangas, kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda, napakabagal po ang tugon ng gobyerno, kaya mas mabuting ibaba na lang ang VAT o excise tax. Pero kung saan nagbibigay naman ang ayuda, ang reklamo naman po ng ibang mga tricycle drivers ay ang haba ng pila, may report nga na may namatay nung isang araw. Anong gusto mo naman? Siyempre marami yan, kailangan pumila sila. Ha? Alam mo yung mga minsan, yung mga umihingi ng ayuda, minsan mas mga reklamador eh. Binibigyan na nga kayo ng ayuda. Nandiyan na ang tulong ng gobyerno. Ayaw niyong pumila? Anak ng tete, anong gusto ninyo? Ihatid sa bahay ninyo? Habang kayo nakahilata? Nanonood ng Netflix? O pa-shot-shot, painom-inom dyan sa Batangas? Ha? Ayaw niyong pumila? Anak ng tete. Mahaba talaga pila niyan. Eh maraming tao eh. Ano to? Bakit kinukonsinti mo? Libiste. May ka lang eh. Para may masabi ka lang. May maireklamo ka lang. At sasang-ayunan mo yung sinasabi ng mga tricycle driver na mahaba ang pila, mainit. Eh wala tayong magagawa. Ganun talaga. Magtsatsaga ka pumila. Anong gusto mo? Gusto ata nito eh. Ihatid sa bahay. O ito. I-deliver. O diyan ka lang, anood ka lang Netflix ha. O ganun ba yun? Ito naman si Libiste, sobra namang, alam niya, ito, mema lang to eh. May masabi lang, may maireklamo lang. Ba't ko konsintihin mo yung sasabihin ng mga tricycle driver na ayaw pumila? Kung ayaw nila pumila, wala sila matatanggap na ayuda. Anak ng teteng. Saka, huwag niyong papilahin yung mga matatanda. Yung mga matatanda, huwag niyo na papilahin. Gawa na lang kayo ng authorization. Yung mga bata, yung malalakas pa, yun ang mga papilahin. Para hindi nagreklamo kasi meron nga daw nagurgur pa kasi may huwag niyo nang papilahin yung matatanda. Yung mga kabataan na papilahin niyo, gawan niyo lang ng ID tas tawag dito authorization. Pwede yun eh. Isa tingin ko tinatanggap naman yun eh. Di ba? Ba't papipilahin mo yung matanda? Eh di ba tanga na yun ganon? Minsan kasi gamitin naman natin mga utak natin. Ito po ay systemic issue sa lahat ng mga ayuda programs o kahit ibang klaseng mga pork barrel ng ating pamahalaan. Kaya nakikiisa ako din sa ibang mga kasamahan ko sa Kongreso na nagsabi na yung inanunsyong bawat bayan makikinabang program ay isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Kung lahat man ay bibigyan, baka ang iba inuuna at ang iba ay nabibigyan ng mas malaki. Kaya gusto ko din sanang isa publiko na lang ng gobyerno. Alam niya ito si Libiste, hindi naman siya sigurado sa sinasabi niya eh. Di ba? Nasaan na yung resibo mo? Na iba malaki, iba maliit. Alam niya, pa-epal na to eh. Pa-epal to eh. Saka isa pa, ito lang ang dami mo reklamo. Binibigyan na nga yung kababayan nyo na taga Batangas ng ayuda galing sa gobyerno. And reklamo ka pa rin na reklamo. Ikaw ba sa distrito mo? Nagbibigay ka ba? O salamat kung nagbibigay ka. Kaso, sa tingin ko, mas marami pa politika ginagawa mo kaysa sa pagtulong eh. Nakikialam ka pa nga sa ibang lugar eh. Nagpupunta ka sa Maynila, nagpupunta ka sa Davao. Anak ng teteng, dyan ka sa Batangas mag-concentrate, dyan sa distrito mo, ikaw mag-concentrate. Ngayon, ito, tumutulong na gobyerno dyan sa Batangas, bibirahin mo pa. Ha? Ito, pakita ko na sa inyo yung ito, pakita ko sa inyo, Sabi ng isang miyembro ng
Hindi. Ano to? ABC President ng Province of Batangas. Cap Fernan Ricafort. O, ano sabi niya? Isa pong kasinungalingan. Ayan ha. Isa pong kasinungalingan ang pahayag ni Congressman Leandro Libiste na ako ay may sinabihan na hindi sila pwedeng makakuha ng SCPF program ng Pangulo dahil tampo si Governor Vilma Santos Recto. Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil hindi sila makakapunta dahil sila ay pinigilan at tinakot dumalo ng kanilang congressman. Oh. Iba pala kwento mo Libiste. Iba ang kwento mo, Libiste. Oh, linggid sa kaalaman ni Congressman Leandro Libiste, kahit sila ay pinigilang dumalo, tumulong pa din ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Ako po ay nakikiusap na sana po huwag ipitin o gamitin ng pamumulitika ang mga kapwa ko kapitan. Libiste, ikaw naman pala pumigil dun sa sa mga kapitan ninyo dyan na wag dumalo Tapos ngayon, gagawa ka ng kwento. Sasabihin mo, hindi binigyan. Kahit pala pinigilan mo, tinulungan pa rin ng ABC President dyan sa Batangas para maproseso ang mga dokumento para makatanggap sila ng ayuda galing sa gobyerno. Anak ng teteng ka talaga, Libiste. May makatalaga Iba yung sinasabi mo sa totoo nangyari. Oh, kasinungalingan. Sinungaling ka, Libiste. O yan, sabi ni Kapitan Fernan Ricafort. Ayan ang sinasabi ko. Kaya mga kababayan Ano ito lang po ang natatanggap? Wag po kayo basta-basta maniniwala sa sinasabi ng tahol ng tahol. Minsan tahol lang ng tahol yan parang lata yan na maingay na walang laman. Nagpapaepa lang. Kasi alam nyo, binabanatan nito si Vilma Santos. Bakit? Kasi mukhang meron itong balita ko lang meron daw itong pangarap na maging governor ng Batangas. So binabanatan niya yung mga rekto, binabanatan niya si Vilma Santos. At ginagawa niyang dahilan na nagtatampo raw si Vilma Santos dahil natalo nga daw etong si Lucky Manzano. Ngayon nagtatampo raw si Vilma Santos kaya hindi raw bibigyan ng ayuda yung ibang barangay. Hindi naman pwede yun Kasi yung budget na yun para sa lahat ng barangay. Wala pong pinipili ang Pangulo. So, sa lahat, pag sinabi lahat. Tapos ngayon may invento to si Libiste. Ayun naman pala, siya pala pumigil doon sa kanya mga kapitan na wag umattend. Tapos ngayon gadahilan niya. Hindi raw nabigyan. Anak ng teteng ka, Leandro Libiste. Ikaw talaga, Huwag ka namang ganyan. Ibang klase ka. Yan mga kababayan, pahayag po ng pahayag ng isang kapitan, ABC President, Province of Batangas, na kasinungalingan yung sinasabi ni Libiste. Siya pa nga, di umano, ang humarang, pinigilan na wag umattend. Kahit na gano'n na nangyari, yun, binigyan pa rin ng ayuda ng Pangulo. Di ba? So, kayo talaga mga kupal kayo na. Puro kayo politika. Anak ng teteng kayo. Wala mangyayari sa bansa natin kapag kayo ang napwesto, puro kayo politika. Okay? At dito naman, kay Baste, ito naman hamon ng hamon. Kasi puro ka lang hamon Kapag pinalagang ka, atras ka naman. Sabi tuloy na iba, sayang ang tato. Di ba? Nako, Baste. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.